Ngayon, tandaan po natin na, so, ang point natin dito, kaya naman pala, di ba? Kaya naman pala, itong si Amy Marcos, nagpapahiring, malamang isa sa mga reason nito, para po hindi na pahuliin si Bongo, si Bato, at saka yung mga ibang mamamatay tao ng mga polis. Tulad nga po nila Danao, nila Albayalde, nasangkot nga po sa tukhang. Kasi nga po, tandaan po natin, ito, more ICC arrest, probe ongoing versus other tag in Duterte drug war. Di ba? Kasi ang point dito mga kababayan, doon din po babagsak ito. Sabi po ng ICC ngayon, meron kaming papatuloy na ongoing probe. Kapag may probe, ibig sabihin may arestuhin pa. Tama, di ba? So, basahin muna natin dito, sabi dito, ito So, ito yung mga binastos ng DDS. So, ito, ayan na. So, ito po yung judge na binastos po ng mga DDS. Tingnan yung mga tanga talaga yung mga DDS, no? Judge ng ICC binabastos. So, sabi dito, no? Investigation. Yan na, investigation na naman. Tandaan nyo, yung investigation, mga kababayan, dinaanan din po ito ni Digong. Yung investigation stage, dinaanan din po ito ni Digong bago po siya inaresto. Investigation is ongoing against other personalities tagged in former President Rodrigo Duterte's charge of crimes against humanity at the International Criminal Court. Its spokesperson said, the ICC prosecutor and his office are continuing to investigate if they have sufficient evidence. They will present it to the judges, and then the judges will decide whether to issue arrest warrants, the court spokesman Fadi Abdallah said. Sipin nyo yan, Sabi nun, hindi pwedeng baliwalain ito. Tandaan nyo. Kasi ano ba nangyari? Itong habang nasa investigation stage po ang ICC nun, binaliwala po ito ng Duterte camp. Di ba? So ito. Yan, ito. Yan. So, ito investigations are ongoing and confidentiality is a key element to ensure the success of the investigation, so we cannot give more details on that. He told in Teleradio service on Tuesday. Ito rin po yun mga kababayan. Ito rin po yun. Yun nangyari kay Digong. Di ba? Ito rin po yun. Investigation, confidential, hindi pinansin. So ngayon, sino-sino ba yung mga tao na dawit nga po dito po sa war on drugs? Na malaki po yung tsansa na sila rin po ang bibigyan nga po at isusunod kay Digong. So syempre meron tayong mga listahan dito, no? So, by the way, para mas maganda po yung topic, panoorin natin yung mismong video ni Abdallah ng ICC. Yes, ano ba yan? Ito. More cases filed against Duterte. There are talks that torture and rape charges will be filed against him. And when will the arrest warrants against his co-perpetrators be issued? Well, if I start with the second question, the ICC prosecutor and his office are continuing to investigate, and if they have sufficient evidence, they will present it to the judges, and then the judges will decide whether to issue some appears. Sabihin mga kababayan, malinaw. Hindi po natatapos yung pag-aresto kay Digong. May mga kasunod pa. Di ba? Yari ka ba to? Tama. Warrants or to decline the request. But the investigation is are ongoing, and confidentiality is key element to ensure the success of investigation. So we cannot actually give more details on that. Regarding your first question, in the initial request by the prosecutor was alleging charges of murder, but also of rape and torture against Mr. Duterte. The judges issued an arrest warrant only in relation to murder as a crime against humanity. Now, whether the prosecutor wants to request again, present additional evidence, or request other charges, it will have to be presented to the judges, and then the judges will decide on that. Dr. Fadi, one last question. What should the Filipino people maganda to, itong question na to maganda to. Tingnan nyo to. expect during these times, between these times and the confirmation of charges? Well, I think it's maybe our duty first to explain to them why there is this period of time of almost 6 months before the confirmation of charges. And the reason is that we have to fully respect the rights of the defense. And part of this respect of the rights of the defense is to give the defense team the time and the facilities to cross-examine or to verify or to check the evidence of the prosecutor. So there is a process by which the prosecutor would have to disclose to the defense all the evidence on which he intends to rely for the purpose of the confirmation of charges hearing. And then we need So, patuloy na natin doon. So, ibig sabihin mga babayan, kasi nagrereklamo po yung mga bobong mga DDS. Sabi ko sa inyo, bobo yung mga yan na bakit daw po paabutin pa ng September yung next hearing. Ang point dito mga kababayan, pabor pa nga kay Digong yun Pabor pa nga kay Digong, di ba?
Pabor pa nga kay Digong na sa September pa, magkakaroon po ng pangalawang hearing. Kasi nga po, binibigyan po ng judges ng ICC ang kampo po ni Duterte para sagutin yung mga binato sa kanila ng prosecutor team. Nakuha niyo yung point? Ayun po yung due process na tinatawag natin. Siyempre, naglabas na nga po ng ebidensya yung mga prosecutor team sa ICC. Ilan yun? Ilang evidence yun? Marami, di ba? Oh. So, sasagutin po yan ni Duterte. At binibigyan po sila ng 6 na buwan. So, fair po yun. Ano bang gusto ninyo? Ano bang gusto ng mga DDS? O mag-hearing ka agad nang hindi ready yung depensa? Sabi sa inyo, bobo talaga tong mga to eh. Hindi gumagamit ng mga utak eh. Oh. So ngayon mga kababayan, so balikan ngayon natin. Sino-sino ba? Si DJ Byron. Sino-sino ba yung mga posible na bigyan po ng arrest warrant nga po ng ICC? So tandaan po natin itong mahiwagang listahan nga po ng ICC na lumabas po last year. From Office of the Prosecutor, ito confidential nga ito pero lumabas. Oh, ito lumabas na ito last year eh. Pero syempre, makikita na po natin dito kung sino-sino po yung mga posibleng bigyan po ng arrest warrant. So unang-una, alinawin natin. Dito po natin makikita kung sino po yung mga iniimbestigahan ng prosecutor team na posibleng bigyan po ng arrest warrant. Di ba? So, yun, para mas malinaw, baka magkamali tayo. Yan galing ICC po yan. Last year po ito eh. So, andito po yung pangalan ni Bato de la Rosa. Ayan oh. As suspects under Article 55 of the Rome Statute of Mr. Bato de la Rosa, di ba? Mr. Oscar Albayalde, di ba? PNP General Major Romeo Karamat Jr. Tapos si IDG Acting Area Commander Edelberto Leonardo. So tama, kasama nga si Leonardo. Tapos si National Police Commission NAPOLCOM Eleazar Mata. So ito po sila po ang kasama sa mga iniimbestigahan ngayon ng ICC. Ito yun. So, malupit si Mata mga kababayan Si Mata po yung yung financier, yung naglalabas ng pera. Oh. So, si De La Rosa, Albayalde, Karamat, Leonardo, Mata. 5. Okay. So, kasi nagbigay na sila ng nagbigay na sila ng dokumento last year eh. Si Danao wala, no? Wala nga si Danao, no? Ewan ko lang kung ba't wala. Bakit nga wala si Danao dito? Dapat kasama yun, Oh. And then, mga kababayan, huwag po natin kakalimutan na yung pinaka-star witness nga po ng ICC ngayon, ng OTP, ng prosecution team nga po ng ICC, si Las Cañas. Oh, ngayon dahil po sa star witness nga po si Las Cañas, pwede na po natin sabihin na pwede siyang magawing credible na na reference. Kasi nung una mga kababayan, nung hindi pa po inaaresto si Digong, 'di ba? May mga ibang mga tao na hindi po naniniwala kay Las Cañas, kay Bato. Pero ngayon po na nag-proceed na yung kaso at yung star witness nga po si Bato, si Bato at saka si Las Cañas, hindi pa rin po ba kayo maniniwala sa kanila?